the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in me. Last verse. Reluctance, flesh and blood, His substance, He took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrificed at Calvary. And now I know the word, the great I am. Oh, how I am Him. Oh, how I love Him. Tumaya tayo mga kapatid. How I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. Yes, Jesus. The great Creator became my Savior. Yes, Lord. And all God's fullness dwelleth in Him. In all God's fullness. And all God's fullness dwelleth in Him. Para po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nawa, wala na po ang kalituhan sa atin kung sino ang inyong Diyos, kung sino ang ating Diyos na sinasamba, mga kapatid. Amen. Lahat ng attributes ng Diyos na hindi nakikita ay ipinakilala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Paborit pagsamba. Hallelujah. Praise the Lord. Can we sing the song, I Sing Praises to Your Name? Bago tayo manalangin, at aking pinaghahanda si Tatay Efren sa opening prayer. Hallelujah. Praise the Lord. I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to Your name. Hallelujah. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing glory, I sing glory to Your name. Hallelujah. Oh Lord, glory to Your name. Oh Lord, for Your name
sing glory to your name. Hallelujah. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh, I sing praises to your name. Sambahin natin siya. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Oh, I sing praises to your name. Hallelujah. Yes, Lord. Praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. Oh, I give glory to your name. We glorify your name. Oh, Lord, glory to your name. Oh, Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory for last time. Oh, I give glory to your name. Oh, Lord, glory to your name. Lord, my name. Oh, Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name, is great and worthy to be praised. Hallelujah. God bless you, Tatay Efren. Thank you, Lord. Manalangin. Dakilang ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Ama, sa gabi po nito ay kami nakahandog ng ilang awiting na nakalulugod sa iyong puso. Salamat, Ama, at kami dinig mo na makarating sa bahay sa Ama. Ama, iniulit po namin, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ama, at ang iba pong mga kapatid na hindi namin kasama sa ngayon po, ikaw po ang bahalang kumatok sa kanilang puso at unawain ang kanilang kaisipan para sa sunod namin pagsamba ay sama-sama kami pumupuri at manalangin sa iyong banal natin. Nagpapasalamat kami sa gabi nito kami po ay pumupuri at patawarin po po ang bawat isa sa amin kung ano man ang nagawa namin kasalanan sa maghapon ito, Ama. Kami po'y nakumbaba sa iyong harapan. Salamat at hindi mo kami pinabayad. Lord, kay buti mo sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw po ang may kakayanan na gumanap sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa. Ingatan mo po ang bawat kung anong man ang karamdaman nila. Inihiling ko po na panagalingin mo po sila sa
kami nanalangin sa iyong banal na harapan at hindi mo kami pinabayaan sa ngalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Lord, hindi na po kami po'y mag-aaral ng mga salita sa gabi nito at kami turuan mo po ang inyong lingkod na ganap na paiunawa sa inyong mga salita. Lord, hindi kami makalakas kung ano man ang aming sasabihin. Ikaw na lang po ang magsabi na sana po ay sila'y patawarin sa mga kung ano man. Pero, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus ng aming tagapag, ang lahat pong ito ay nagsasabi na Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay pagkamayan. Praise the Lord. Pati natin ang bawat isa sa gabing ito. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Yes, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the
Salamat sa Panginoon. Amen. Napakasarap umamit sa Panginoon kapag sigurado ka. Praise the Lord. At I believe na damang-daman ng Panginoon ang ating pagsamba. Praise the Lord. Alam nyo, nakakatuwa, no? Last Sunday, ng ating munting topic, no, ay medyo may kahawig, no? Actually, parang ganun din yung mensahe sa Pasig. Praise the Lord. Siyempre, mas maganda lang talaga yung pagkakati ni Pastor dun sa Pasig. Amen. Dahil nag-i-expound din ang gusto, mga kapatid, no? Ang about sa pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. And I encourage you na kung mayroon kayong pagkakataon, ay reviewin niyo po, mga kapatid, yung last Sunday na preaching ng ating mahal na Pastor A, all about the God's altar and the battle of worship. Amen. At napakaganda po doon na inilarawan ng ating mahal na Pastor. Si Satanas, kapag sinabihan ng isang bagay na kahit hindi naman siya nararapat doon sa isang papuri, tanggap lang siya ng tanggap. Pero si Lord, hindi siya tumatanggap ng hindi na ayon doon sa kanyang attributes or pagkakakilanlan. Okay? Kaya nga, sabi ng ating mga pastor, mahalaga na tama ang inyong doktrina. Okay? Praise the Lord, mahalaga na tama ang inyong pinapakinggan. Dahil kapag tama po ang lahat, isa po itong mabangong samyog sa ating Panginoon na malinaw po sa atin kung sino ang ating pinapatungkulan ng ating pagsamba, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Can we lift our praise to Him? Amen. Patuloy natin siyang sambahin sa gabing ito. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Yes, Jesus. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to me. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the earth to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. One more time, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. The last time you came from heaven to earth. You came from heaven
Lord, I lift your name on high. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Amen. Amen. Isa pa malakas na palakpak. Sa ating Panginoon. God bless you. Tayo nakakaupo na. Amen. Napakasarap kumain at dahil na. Praise the Lord. Alam natin kung sino yung Ama. Alam natin kung sino yung Anak. Alam natin kung sino yung Espiritu Santo na nasa kalagitnaan natin sa gabi ito. Walang iba ang ating Panginoong Jesus na bumaba. Amen. Dinala sa krus ng Calvary hanggang sa grave, pero siya'y nabuhay ng magmuli. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay dadako na sa pagbahagi ng ating gawain. Ang handog awit sa Panginoon at testimony kung meron po. Okay. Sino po ang merong nais ipatotoo sa gabi ito? Praise the Lord. Taas po ang kamay. Praise the Lord. Baka kay Ate Efren, God bless you. Ito po tayo para hindi po mag-feedback. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan pa ako ng buhay at kalakasan sa araw na ito. Ako ay natatawa sa nakarang buwan kung ano man ang testimony ng bawat isa sa atin sa tunay na buhay, kung ano man yun. Ang sa akin naman po iba. Kasi sa dami-dami po napili natin kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Kung ilang bagyo ang dumaan sa ating lugar nito at tayo ay pinagpala ng bawat isang Panginoon. Dahil imbes na tatama sa ating lugar, kundi lumipat sa ibang lugar. Ako'y nagpapasalamat at hindi po ako pinabayaan kung ano man ang nagawa namin o kasalanan ng bawat isa sa atin. Tayo ay pinagpala ng Panginoong Jesucristo. Bago ko ibigay, nahandog mo na ako ng isang awitin. Kailangan ko ni Panginoon, bakit kaya? Bakit ba? Bakit nga ba? Sorry, hindi ko alam eh. Di na. Bakit nga ba pinupulita? Bakit nga ba sinasabat kita? Bakit nga ba Mahal kita.
anumang sitwasyon, kalagayan natin, maghandog tayo ng awit sa Panginoon. Praise the Lord. Kami po, ako po ay malug na nasisiyahan ng gusto dahil kanina po ay nagkaroon kami ng practice doon sa bahay na Sister Alicia, no? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon kahit na magkano po tayo ng konti sa gabi ito. Okay? Praise the Lord. Sino po ang nais mag-testimony? Amen. Okay, marami po akong nabalitaan ng magandang balita, no? Bago na yung ibahagi sa likod ng pulpit, sa harap ng pulpit. Amen. Meron po ba? Praise the Lord. Okay, siguro tawagan ko muna si Sister Joey para sa kanyang song offering. Amen. Okay. Natutuwa po ako sa batang ito dahil composer din to. One of these day, mapapakinggan natin ang kanyang compose. Praise the Lord. God bless you, Sister Joey. Amen. God bless you.
Praise the Lord. Okay, we believe na kapag naging sentro natin si Lord sa lahat ng ating ginagawa, so Lord ko ay patuloy na pagpapalaya ng aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. Meron pa po? Last na lang. Meron pa? Praise the Lord sa Panginoon. Or testimony. Praise the Lord. Buha? Praise the Lord. Okay, so personally ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga nalaman ko, no, na gawa ng Panginoon sa ating church, sa mga nananampalataya, no, sa bawat isa sa ating mga kapatid, no, dahil sa mga ginawa ni Lord na, praise the Lord, unti-unting pagbabago sa bawat isa at the same time yung mga kagalingan na naranasan po ng bawat isa. Right? Alam niyo na po yung sa lugar ng San Miguel, no? Dati si Sister Gloria, once a month nasa hospital. Sister Alicia, nakapagtuwa ko rin yan, no? Madalas din po nasa hospital din. Pero ngayon, hindi na po. Ganun din daw si Joey, ano? Madalas sikain yan, sabi ni Tatay Efren. Pero wala daw nung nakasama natin dito, ay hindi na siya dito. Palakpakan natin ang aming Amen. Alright, so ang Panginoon ay patuloy pa rin nagpapagaling, praise the Lord. Hindi po siya nagbabago noong ngayon at magpakailan na. Amen. At may mga pangangailangan din tayong tinugon, di ba? Mga provision, praise the Lord. Yung mga dati nating pagpangan. Okay, tinugon na ng ating Panginoon sa biyaya niya, mga kapatid. Okay, so kagabi po ay nagkaroon kami ng mainam na fellowship doon po sa lugar ng Brother Rusty, kasama si Tatay Efren at si Tatay Rogelio. No? At usapan doon kung literal ba o spiritual yung trono sa langit, mga kapatid. Okay, I believe marami pong tutunan sila Tatay Rogelio at Tatay Efren. Sa sobrang excitement namin, gusto din na mapakinggan ko. Pinapakinggan namin dahil nagsisharing na rin po kami, mga kapatid. At nabalitaan ko rin kung gaano pinagpala si Tatay Rogelio at Tatay Efren sa pagdalaw ni Brother John Merson, no? At naibahagi ang patungkol sa serpent seed. Right? At nawa, maging malinaw po yan sa atin. Okay? Yan po ang katotohanan, no? Hindi po lahat ay maliligtas. Pero sa gana ng aming Panginoon, gusto niya lahat sana maligtas, mga kapatid. Okay? Kaya purihin ang Panginoon sa lahat nito. Amen. Gusto rin pong ipaalala, no? Huwag natin kakalimutan ang ating mga pangakop sa Panginoon. Praise the Lord. Patuloy pa rin po tayong nagbabayad dito sa ating church, no? Pero ang magandahan po ay hindi na po tayo nangungupahan. Amen. Right, so dadako na po tayo sa pagkakaloob sa gabi ito. Amen. Habang nagkakaloob po tayo, awitin po natin yung Lord, I want much more of you. At after po natin pagkakaloob, tatawagin ko po sa Tatay Rogelio para sa panalangin ng ating offering. Amen. Yes, Jesus. Today we're in your presence to decrease that making peace in every day to go be much more like you. I give you my heart today. I give you my I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all I
you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord, God is yours. I want to decrease that you may increase. I want to decrease that you may increase. So this you, Madam Mario, for prayer. Okay. Praise God. Panginoon Diyos, buong puso po kami nagpapasalamat sa iyo dahil nakadalo po kami sa pakisambaan ito at nagkakatungkipan po kami. Basbasan mo po kami, Panginoon Diyos, Diyos na makapangyarihan, huwag mo po kami pabayaan sa bawat sandali dahil ang buhay namin nasa sa iyo, wala kami magagawa. Kung wala ka, ay ang puso po kami, masampalataya sa iyo, sa pangalan mo po, Panginoon si Kristo at ng Ama, ating lahat at salamat po sa iyo at nagkatip ko naman po muli kami dito. At kung puso po ginagalamin at sa patuloy namin ay ligtas kami sa anumang mga kapamakan at patuloy mo po kami ingatan at patuloy mo po kami makapaglingkod dito sa bahay na sambahan. Salamat po sa iyo. Amen. Praise the Lord. To bless you, Tatay Rogelio. Amen. Tatay tayo sa Panginoon. Okay, so tayo po ay dadaan na sa pinakabangan natin ang mensahe ng Panginoon sa gabi nito. Nais ko pong ipaalala na alalahanin po natin sa mga panalangin ang mga schedule po na paparating. Okay, we're planning po ni Brother Jomerson na mabalikan yung ating mga previous Bible study. Okay, yung iba pa po nating kapatid na tahanan na mayroong Bible study ulit ay magkaroon po rin ng mga Bible study habang nandito po si Brother Jomerson. Amen. At habang nagkwento po siya sa akin kanina doon sa DICT, ako po ay napagpala yung way ng approach niya sa ating mga kapatid. At I believe magiging malaking tulong po yun, no? Para sa karagdagang pagkatuto at kaalaman ng ibaba po natin mga kapatid para dito sa ating mensahe sa ulit pa lang. Amen. Gusto lang patuloy po ipag-pray ang bawat likod ng Panginoon, no? Brother Jomerson, Brother Rusty at ang inyong likod. Ang bawat isa po ay patuloy natin sa panalangin. And also gusto ko na rin pong ipaalala this coming Sunday ang magiging final na meeting natin para po sa camp, no? Gusto ko pong malaman kung sino po yung nakapag-ready na gustong sumama po para sa camp meeting this coming December, no? Ngayong Sunday na actually ang last registration po ng mga sasama sa camp. Kaya let us know, no? Mapag-usapan po natin sa Sunday, okay? Para po makapagpasa na tayo ng ating mga pangalan doon po sa maparating na camp. Siyempre, yung pinag-aanda po sa atin, yung pamasahin natin at yung registration fee na kailangan po natin ipunan para doon po sa camp, no? Nagkaroon lang tayo ng maraming gastusin na yun dahil sa pagpapatayo ng church. Kaya hanggang maaari po, no, kaming mag-asawa, gusto ko talaga namin paisama rin lahat. Pero let's see kung ano po ang provision this year, no? At yan pa rin po ang nasa puso ko na lahat po tayo ay makasama sa camp. Okay, kung hindi man po lahat nakasama ngayon, maybe sa mga susunod na taon, kung magtatagal pa ang ating Panginoon. Pero doon po sa mga sigurado na makakasama po, mag-usap po tayo sa Sunday. Pag-pray niyo po ng gusto. Alright? Okay po ba yun? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tatayo na para po sa salita ng Panginoon. Amen. At habang pinatawagan natin ang ating kapatid, Brother Rusty,
Amen. Isa po ako sa napagpapalat sa kanyang buhay, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Praise the Lord. Lahat po tayo ay may mga pangipagpapalan at pinagdadaanan. Amen. Hindi po yung ating tinitingnan. Amen. Hindi po natin tinitingnan ang anumang kahinaan. At tinitingnan po natin ang Diyos na nanganan sa bawat isa at ang ating pagsusumikap na luluhin ang ating Panginoon. Hallelujah. Awitin natin, I want to know you more. Yes, Lord. Habang tinatawagan natin ang ating kapatid. First stanza. Just the time I feel that I'll be gone in the mind of sun. Just the time. Just the time I feel my mind being gone, my world being that's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's gone, and all my worldly wandering just melt into His love. And oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and love your mind. Looking in your eyes, stuck within me. Cries that say I want to know you. Oh, I want to know you more. When my belief is ordinarily was like and soft, my heart begins to beat sensitivity to His God. I wondering but set my patient face a shattered soul, but the gentle arms of Jesus want my wandering to behold. And oh, I want to know you more. Deep within my soul, oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your
Sa gabi nito, Panginoon, dalangin natin, Lord. Piling ko, O Panginoon, kung paano nakilala ka namin unang takil ng Diyos. Higit pa, magpakahayag ka sa amin, Panginoon. Dinisigado ng banal ng salita, ito ang buhay mo walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila ng isang Diyos na Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Samahan po kami, Panginoon, Lord. Itago mo ako sa iyong likuran. Kung naman nakikita mo, Lord, mga pagkakamali ko sa buhay ko. Mga decision, Panginoon, na mali, Panginoon. Na hindi ko nilakaran at pinagdos. Ayon sa iyong kalooban mo, Panginoon. Patabarin mo yung lingkod, Panginoon, Lord. Piling ko, Panginoon, Lord, mga mamuna ka sa amin, Panginoon. Maging kalakasan ka, Panginoon, sa bawat isa. At sa mga salita na kami mapakinggan, Panginoon, O God, umikot ko sa mga puso, Panginoon, O God. At paglabas namin, Panginoon, O God, higit ka, makilala ka namin ng Diyos. O God, hindi lang makilala ka, Panginoon, Lord. Ito yung bago sa aming buhay, Panginoon, O God. Ito namin, Panginoon, sa iyong dito, na nagtatawag sa iyong pangalan, dakilang Diyos, Lord. Ginawala ko, nariyan ang pagtugod mo dahil sa pangalan mo, Panginoon, kagalingan, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, Lord, di kasagutan ng ilang Diyos. O God, sabi po, mga anak ko, Panginoon, ilalapak namin lang ang aming mga alalamin ng ilang Diyos. At nangingiwala ko, Panginoon, Lord, na bagpala namin sa hindi ng ilang Diyos. Nariyan ang natutunan mo, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Pulihin ka, nakilain ka, Panginoon. Pulihin sa iyo lang, Panginoon, Lord, na lahat na papulihin mo samba. Sa pangalan mo ng Panginoon Jesus, na natin sabi na. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Minsan pa, mga kapatid, buksan po natin ang aklat ng Genesis, chapter 4, verse 25 hanggang 26. Hallelujah. Genesis chapter 4, verse 25 hanggang 26. Sabi ko dito ng 25, mga kapatid, basahin po natin sabay-sabay. At nakilala muli Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan Seth sapagkat ang niya ay binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya ay pinatay ni Cain. Next verse dapat po. Isang lalaki ang tinawag kanyang pangalan na Enos. Doon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Take note for the words, mga kapatid, sa dulo. Sabi ko, ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Malayo mo tinako po, mga kapatid. Praise the Lord. Ayan niyo po, mga kapatid, bigyan ko po ito ng title na Calling Upon the Name of the Lord. Amen. Kapag tatawag po tayo sa Panginoon, kailangan din natin bigyan ng subtitle, to know Him. Kung paano kailangan natin, I want to know you more. Kung paano natin nakilala siya noon, mas higit pa yung desire natin na makilala pa natin siya. Mahalaga na yung pinaglilingkuran natin Diyos, ay kilala natin siya. At kapag kilala mo yung Diyos at nililingkuran mo, mga kapatid, makakaasa ka sa lahat ng mga pagtawag sa andun na ng katulunan. Kasi mayroon yung relasyon, mga kapatid. Bago po akong isart, mga kapatid, gusto ko muna magsabi ng katotohanan sa buhay ko ito. Malaking bagay po kasi ito yung, kung bakit ito po yung nabigay ko po ng Calling Upon the Name of the Lord. Mga last previous, mga kapatid, dumaan ito sa akin. Ito po yun. Ito po yung si mother, na aksidente, mas dahil yung bagyo, sa buhay natin. Binuntakuan, di ba? Maranasan natin yung parang lutukiling ko naman na bakit ganito yung natin. Pero, ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Tumawag ka sa pangalan. Kasi kapag hindi mo naranasan ng mga bagay nito, hindi ka matutulong tumawag sa Panginoon. Maaaring dumaraan tayo sa mga matitindong pagsubok, pero may tinuturo ang Panginoon sa atin.
Remember mga kapatid, sa verse 26, yung time na ang verse 26 ay hindi pa tumatawag ang mga tao sa Panginoon. Hindi pa. Bakit mga kapatid? Kasi wala pa sila pangangailangan sa Diyos. Yung time na yun. Dumating ang verse 26 yan, yung binasa natin, doon pa lang tumawag ang tao sa ating Panginoon. Bakit mga kapatid? Kasi bago mangyari ang 26, kasama ng mga ng tao ang Diyos. Nandun sila sa loob ng presensya ng Panginoon. Hindi sila makapahama, dahil nandun sila sa presensya ng Panginoon, kasama nila. Sabi doon ng banal na kasulatan, bumababa ang Diyos. Amen. Paano bumababa? Para mag-fellowship sila, mga kapatid. Maaaring siguro, naghahabulan pa sila, naghahabulan sila. Kung magta-travel tayo, ganun ka sila na meron silang relasyon sa tao ng Diyos, mga kapatid. Kanina umaga, pinurong ko, tawag ako ng tanong ko, hindi ako siya for confirmation. Sabi ko, yung panahon ba ng tao, nasa ang kalagayan ang tao? Nasa 7 dimensions ba? Sabi ko gano'n. Sabi ko, kung nasa 7 dimensions, kasi tinaboy sila. Remember, kaya ang ganda na binigay ng Panginoon. Kaya sabi ko, yung time na hindi pa sila tumatawag sa Panginoon, puno-puno sila ng pag-ibig, puno-puno sila ng pagmamahal ng Panginoon. Yung time na nariyan sila. Nasusunod niya mga kung travel talks tayo, yung hindi pa nakakasala ng tao, mga kapatid. Nandoon yung presensya ng Panginoon. Kaya kapag ikaw lumabas sa presensya ng Panginoon, asahan mo, mapapahamak ka, mga kapatid. Kapag umalis ka sa salita ng Panginoon, asahan mo, pagpapiyastahan ka ng kaaway, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ito, dapat nandoon tayo sa loob. Saan? Sa salita ng Panginoon. Kasi hindi ka mapapalag. Dadalhin yan sa tama. Dapat ikaw umalis sa salita ng Diyos, diyan na mararanasan ng tao yung hindi niya dapat maranasan. Pero ang Lord, nasa programa ng Panginoon kung lahat naman nangyari. Lahat mga nangyari sa panahon nila, alam ng Lord na magkakasala ang tao. Remember? Bakit kailangan inalawag ng Lord na magkasala ang tao? Dito na pumapasok na kailangan ng tao na tumawag siya sa Panginoon. Dahil kapag hindi sila tumawag sa Panginoon, wala. Mawawala sila. Pero sabi ko kasi, ang Diyos sumisilip, tumitingin. Pero pagtingin niya, lagi nalulungkot ang Diyos. Kasi yung tingin ng mga tao, lalong sumasama. In the days of Noah, sabi na ng Luke, sa panahon ni Noah, ganun din sa panahon din natin, mangyayari, pasama ng pasama ang tao. Yes. Pero mga kapatid, sa kabila ng ganun, ang Lord, tumitingin pa rin. Kamusta yung mga tao? Pero wala siya nakita. Pero meron siya nasumpang isang Noah na matuwid na lumakad ng salita ng Panginoon. Doon kay Noah, andun sa akto yung presensya ng Panginoon. Doon siya nakapasok. Ang nais ng Panginoon, pumasok ang mga tao doon sa presensya, pero tinanggihan nila yung alok ng Panginoon, yung minsahero, inalis nila. Yung nais na magligtas sa kanila, hindi nila pinaniwalaan. Pero dahil anong nangyari sa kanila, patuloy ang kaisipan nila gumagawa ng kasamaan. Kapatid. And the same thing, mga kapatid, ganun din ang mangyayari, sabi. Pagdating ng Son of Man, sabi ng Luke, mahayag yung anak ng tao. Sa pagdating ng anak ng tao, ganun din ang mangyayari sa panahon ni Noah, sa panahon ni Lot. Ang mga tao, ang walang inis, kundi pag-aasawa. Puro makasamaan, puro mga bagay. Mga kapatid, walang masama sa pag-aasawa. Wala. Pero ang gusto ng Panginoon, pumasok tayo sa presensya. Ngayong gabi nito, ang nais ng Lord, tumawag tayo sa kanyang pangalan. Dahil sa pangalan, merong presensya ng Panginoon, merong kapangyarihan sa pagtawag niya, mga kapatid. Kaya mahalaga, mga kapatid. Pero sabi ko sa iyo, yung time na ang mga tao ay nakalimot sa Diyos, ang Diyos hindi nakalimot sa tao. Mga kapatid, minsan sabi ko, parang Diyos. Ay, sinasabi ko minsan, I'm backtracking every day, mga kapatid.
inaamin ko. Na parang feeling ko, maliligtas ba ako? Parang feeling ko, Lord, ito ba talaga? Pero ginala ako ng Panginoon to know. Kapag kilala mo yung Diyos na pinagdilingkuran mo, hindi ka mag-aalinlangan. Ginala ako ng malalim sa pagkakilala ko sa Panginoon. Sabi ko, madalas ko ito binabahagi. Sinare ko nga kay Brother Marlon yung message, to know your God. Kung nasa susunod ako. Tapos may nakashare ako, lagi ko ito inaano, pero yung time na nangalangin ako, yung tumawag ko sa pangalan ng Panginoon, lalong ipinangintindi sa akin ng Panginoon yung pagkakilala sa ating Diyos. Mahalaga mga kapatid. Kaya sama-sama natin ito yung pag-aralan ng gabi nito. To know Him, mga kapatid. Dahil kapag nakilala natin yung Diyos na pinagdilingkuran, kailangan may epekto itong pagbabago sa buhay natin. Hindi ko pwedeng wala na mangyari. Okay, mga kapatid. Pag-aralan natin yung sinasabing to know. Bigyan natin mo ng ibig sabihin to know. Tapos sinabi ko ng to know, sabi ko sa salita dito sa Grego, sa Greek, ginosko. Sabi to know, to understand, perceive as knowledge. Sa Jewish law po, sabi ko dito, for sexual intercourse between a man and woman. Kung ba na yun? Pakita siya ulit kapatid yung kanina binasa natin. Sabi ng 25. At nakilala muli ni Adam ang kanyang asawa. Kung babasahin ko sa iba po, translation po yan, yung nakilala, sinipingan. Sino po nakakaalam po dyan? Yung say amen. Yung nakilala, sinipingan po. That's the word. Tignan mo, after nakilala muli ni Adam ang kanyang asawa, maging mature po tayo po sa mga mature na Kristiyano, sabi dito, at nasinipingan muli ni Adam ang kanyang asawa, pero mo yung nakilala, nagkaanak ng isang lalaki at tinawag kanyang pangalan na Seth. Sabi na sa inyo, huwag kayo maguluhan. Hindi ko pinagago yung scripture na kapatid. That's the tamang interpretations ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan, higit natin malaman, higit natin makilala yung salita, bungkalin natin yung salita, mga kapatid, para higit natin makilala yung pinagdilingkuran natin Diyos. Okay? Bakit? Pagdating na nakilala ni Adam at kanyang asawa, nag-anak sila ng isang lalaki, tinawag ng pangalan na Seth. Dahil, ano ginawa ni Cain? Pinatay na si Abel. Bakit niya pinatay si Abel? Para matigil yung pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Yan ang purpose ng kaaway. Gusto niya tanggalin. Gusto alisin sa tao yung pagtawag sa Panginoon. Pero ang Diyos, hindi mo mapipigilan. Ang Diyos gumawa ng pamaraan. Binigay niya ng isang anak muli si Adam. At ito sa katauhan ni Seth. Para sa ganoon, sa Adam 26, doon sila nagsimula tumawag sa pangalan ng Panginoon. Doon sila muli. Kaya anong gawin ng kaaway, hindi niya matitigil o mapipigilan yung programa ng Panginoon. Kung bakit ka narito ngayon, iisa ang ating pananampalataya sa Panginoon ng ating Panginoon Heso Kristo. Kaya narito ngayon, iisa ang ating sinasamba. Gusto nga lang doon, nakaaway rather, na matin. May tayo na ganyan, pinipigilan tayo, ang daming mga struggle, ang daming mga ang dilim na naman doon, bigyan na naman ako, kaya pakilala na naman kaaway, mga bagay. Pero ang Lord kapag nilagay sa puso mo, hindi ka titigil na tumawag at sumamba sa pangalan at Panginoon. Yan ang dapat maging alam ng bawat isang mananampalataya na kapatid, na mas lalo tayong lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Uli ng Panginoon. Sabi dito sa Jewish idiom, sexual intercourse between a man and woman to become acquainted with, to know that this means to know facts, but the facts may not affect one's conduct. To the Jew, the knowledge alone manifested itself, practical of working in his life. Okay, ito yung mga kapatid. Ang katotohanan ay papakilala sa epekto sa pag-uugali sa kanilang pamumuhay. Kapag ang isang bagay na nalaman mo, merong epekto dapat yan. Kunyari, example, ang malunggay, alam natin, siya pinakamiyang nutrients na halaman. Nalaman mo na. Diba? Nalaman mo, mayaman pa ang malunggay sa mga nutrients. Mula sa ugat hanggang sa pinakadulo ng pangkay nito, mula sa bunga nito. Mayaman ang malunggay. Napakamasustansya. Nalaman mo na. Pero kung hindi mo ito i-detect, hindi mo ito kakainin,
hindi wala magiging epekto sa iyo yan, mga kapatid. Okay? Si Paul, yung time na pinapangalan niya at inuusig niya ang mga mananampalataya that time, si Paul, hinahabol niya ang mga Kristiyano. Alam niya, naglilingkod siya. Alam niya na yung Diyos na pinilingkod niya is Jehovah. Yes. Right. Yung time na ipapatay niya ang mananampalataya si Stephen, siya nang may nagawa niya, na akala niya tama ang kanyang tayo. Alam niya na yung Diyos na pinilingkuran niya si Jehovah, mga kapatid. Pero yung time na dumating yung nalaman niya sa Damasco, yung nakasalubong niya yung pillar of fire, yung pillar of fire na yun, yung di na kumusap kay Moses, nalaman niya, alam niya eh, yung mga natin mga symbols niya, alam niya. Kaya yung nakita niya to, tinanong niya, sino ka ba Panginoon? Yung sumagot yun. Kasi alam niya, alam niya, epekto sa kanya na namin yung pillar of fire yun. Pero yung time na na-encounter yung nagpakilala sa kanya, ako si Jesus na yung inuusig. Meron pumasok sa kanyang buhay, mga kapatid. Meron pagbabago. Kaya may tinanggap siyang salitang buhay. Yung time na nagkilipod siya ng Jehovah, yes. Pero nag-reveal sa kanya, kinain niya yung salita na yun at nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Malaking pagbabago ang naganap kay Paul, mga kapatid. Dahil kapag ang salita narinig mo, ang pangalan ng Panginoon Yesu Cristo is Lord Jesus Christ, pinaniwala mo, alam mo, ang pangalan ng Panginoon Yesu Cristo is Lord Jesus Christ, alam mo na rin ang pangalan. Pero kailangan may malaking epekto na may mangyari sa buhay mo na ang pangalan ng Panginoon Yesu Cristo ay Lord Jesus Christ. Ano ginawa natin? Nagpabautismo tayo. Kasi naniwala tayo, nilakaran natin yung salita. Kasi alam sa pangalan, meron kagalingan. Sa pangalan niya, meron kaligtasan. Kaya nilakaran yung salita na yun. May epekto magaganap sa iyo. Na dati kang makasalanan, naging! Ako hindi kayo ng Diyos, mga kapatid. Meron epekto dapat magyari sa iyo. Hindi ka lang uupo dyan, mga kapatid. Nalaman ko ang pangalan niya ay Lord Jesus Christ. No, mga kapatid! Kailangan may mangyari sa iyo, mga kapatid. Hindi ka lang maaawit dyan. Hindi ka lang tataas sa kamay. Dapat makita mo na mayroong mangyari sa buhay mo na epekto ang salita ng Panginoon. Nakatulad ni Paul, meron siya natanggap. Sabi niya nga, naging isip niya na inari ko kalubihan. Wala sa Yesu Cristo, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Isa magpapalatan ang Panginoon sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ka, sino ka baga Panginoon? At yung Diyos na tinanong niya, sumagot. Nagpakilala. Kaya kapag nagpakilala sa iyo ang Diyos, yakapin mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Kasi kapag hindi mo, pinasok mo lang siya, ikaw pala si Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkailangan mo si Jesus Christ pala, hindi ka naman kapatid. Kailangan pumasok yan sa puso natin, sa kaluluwa natin. Bakit, mga kapatid? Dahil kapag sa tagpo ni Paul nito, meron pa siya nalaman, mga kapatid. Anong the next ang nalaman niya? After niya, si Lord Jesus Christ pala yung inuusip ko. Hindi niya personally nakita ang Panginoon Jesus ng tayong, mga kapatid. Pero ang nalaman niya, kapag inusig ko pala ang mananampalataya, inuusig ko rin si Kristo. Nalaman niya din, mga kapatid, kaya ang laki pala ng kasalanan ko sa Panginoon. Mananampalataya lang inusig niya, mga kapatid, kaya may umusig sa inyo. Inuusig nila si Kristo, mga kapatid. Tapos dala-dala mo si Kristo. At kilalang si Kristo na lumalakad ka, nakasama mo Kristo. At kapag pinitawalan yung pananalig mo, yung pagsunod mo sa salita, ang inuusay, ang pinatawalan nila ay ang Panginoong Yeso Kristo. Hallelujah. Kaya sa gabi nito, mga kapatid, kung hindi mo pakilala ang Panginoon ng lubusan, aminin natin. Tanggapin natin, Lord, umati na po kasi may gusto ka lang dumalo, gusto ka lang tumuto, gusto ka lang umupo. Minsan, maging totoo tayo sa Panginoon.
Hindi pa kita kilala. Sa pamilya ko, Lord, hindi ka pa namin kilala. Magkakahayag ka. At kapag tumawag ka sa Panginoon, imposibleng hindi ibigay sa iyo ng Panginoon yan. Dahil sa panahon, ang mga anak ng Diyos tumatawag at bumababa siya, tumutugon siya. Hallelujah. Sumasagot siya, mga Panginoon. Minsan akala natin, mga kapatid, kapag may problema tayo, walang tugon. Di ba? May time na kapag anong natin, iyak natin sa Diyos, parang walang tugon. May share niya kami ni Kuya Joverson na kasi yung isang walang tugon talaga, na-develop yung character natin. Isang bagay yun na natutulog ko sa sa mga nakaraan, minumold yung character natin. Kasi paano kung pagkakatiwalaan ng isang bagay, kung character mo, ito pa rin, di ba? Na kailangan maging maayos mo na yung ating ugali, pag-uugali. Pakisalan mo sa ating mga kapatid na narito kung paano tayo umasta. Diba? Sa bahay mo, paano ka umasta bilang Kristiyano? Paano ka ba sumagot sa magulang mo? Paano ka sumagot sa brothers and sisters mo? Paano ka ba kapag narito ka sa loob? Anong character yung pinoportray mo dito? Kailangan lumagot tayo, mga kapatid. Kapag sinabi ng salita, ang babae kailangan pasakot sa lalaki, lahat natin, tanggapin natin yun. Dahil doon kailangan may magbago, mga kapatid. Meron epekto dapat sa ating yung salita ng ating napapakinggan. Hindi lang basta na ating napakinggan, dapat meron itong mangyari. Yun ang gusto ng Lord sa gabi nito, mga kapatid. And this time, yun ang nais ng Lord. Kung gusto mo magbago yung anak mo, start mo muna sa akin. Start mo yung sarili mo. Gusto mo dahil yung asawa mo, gusto mo dahil yung anak mo, gusto mo dahil yung kapitbahay mo, pero ikaw, meron na pala bago sa iyo. Para makita na sa iyo, nasa iyo si Kristo. Kasi yung pinapangarap mo si Kristo, wow! Hayag na hayag si Kristo pa. Sorry to say that, mga kapatid, hindi ako nagtawag sa Panginoon. Gusto ko na mag-testimony din. Salamat din sa sharing namin ng Joverson. Kahapon galing ng MS2, kinonfirm ko yung Bible study. Salamat sa Panginoon sa Sabado, matutuloy ko yung gawain natin doon. Ang Lord, pagkaan namin, kasi talaga namin, pupunta kami sila natin Roelia at Efraim. Nauna na si Kuya Jobs, doon pala dumas sa Santo Cristo. Ako naman ako dito. Ngayon, sabi ko, pinagaanan sana ako ng sister Maribel. Dati ko siya kasama. Dinala ko siya actually. Dahil dinala siya kay Pastor Roel ng tatay ko. Ngayon, sabi ko, babalikan ko siya. Kasi, ano nabuta? Kasi, kaya sa mga kapatid, tayo nila live streaming pa ang Eda. Kasama siya. Kasama si Sir Maribel ngayon. Wala siyang patid. Wala tatagam si Sir Maribel. Wala rin siya patid kasama pang mga anak niya. Yung time na sa niya, nakas ko sana daw physical. Pero nag-bless ako kasi ang ganda ng turo. Kaya yung time na yun. Sabi ko, wala kumano syempre. Napunta sa Church of Christ. Yung unang doctrines na naturo sa kanya mga kapatid. About sa babae. Pareho, parang Eva, tsaka doon. Kaya okay lang muna ako doon. Siyempre, naglalakad, patuloy siya doon. Kahapon, nakasalubong ko siya, ibang-iba rin mag-salita. Mag-inquire na naman talaga ako sa rental niya kasi may plano ako na next year, maglagay ng panidirya. Pwede ba may panidirya? Tapos mamaya, nag-isip siya ng mga word. Sinashare niya na ako. This is, ano naman ito? Kayo, tawag na ito, nagtatext pa rin kayo. Biglang ginaling niya ako. Hindi ako lang siya. Kasi ano pa lang yung salita? Yung word na tinindigan ko. Kapag kayo nag-aawitan kayo, yung mga music instrument naman, dapat wala na. Dapat sa puso ng galas, solid na. Dapat yung boses lang natin na wala, hindi na kailangan yung matutugan, yan. To make the story short, mga kapatid, iniikitan niya ako ng word. Siyempre, habang binibigyan niya ako ng salita, tinatanong niya ako ng bibig, nag-greet na yung kinaka-log ko. Sabi ko, sis, pero salamat sa pagkukulit ng aking kapatid doon. Hindi ko siya sinigaw ba, tumas yung boses ko. Sabi ko, alam mo sis, ang sabi ng banal na kasulatan, sumpa, yung magbago at magdagdag. Kung binago namin ang salita ng Lord, sa aking sumpa.
sumpa. Eh, paano sa inyong sumpa? Binabago mo ang salita ng Panginoon. Inaalis mo yung tithes. Sabi mo na, Old Testament na. Pinipilit niya sa akin, insist sa akin. Tapos kung sa iyo libre sa iyo na wala nang tithe, huwag mo insist sa mga tao mo. Kasi tinatanggal mo na yung salita ng Panginoon. Binabago mo. Tinatanggal mo. Sabi mo, dagdag yung bawat sumpa na nangyari. O tanong ko sa'yo, ino ba ang Diyos mo? Dunok ko siya inano. 3, binago mo sis. Pero sabi ng ating propeta, yung mga tao na wala, hindi pa bukas, papayan natin, baka dumating ang time din. Diba? Kasi tayo, inilala natin ako, ano ka, impyerno ka na, sumpakin ka. Pero ba, continue to pray lang. Kasi ang Diyos kaya niya magbago. Yung dati bakla, ayaw niya nililigtas ka mga kapatid. Yung dati umalakaw, ayaw niya nililigtas ang Panginoon niya mga kapatid. Basta makita lang at magkaroon ng epekto sa buhay mo yung salita ng iyong napapakinggan. Huwag masayang nawalan. Kaya kung may kung ka dyan, ay lalabas ka, na wala ka natututunan. Kapag umupo ka dyan, Lord, gusto ko, maunamaan kita. Nakita ko, Panginoon, yung kilos ko. Nakita ko yung salita mo. At pag lumabas ako, mayroon akong pagmamalang dalang-dala. Hindi yung lumabas kayo, kasi yung mga bagol. Diba? Ay, kasi diba? Huwag kang pumayag na Panginoon ka ng kaaway, mga kapatid. Kasi yan ang trabaho ng kaaway. Tanggalin yung joy mo sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ng Lord, alisin ang focus mo sa panambahan. Kasi alam ng kaaway na kapag ito lumuhod sa gabi nito, pakikinggan ng Lord ang mga panalangin mo. Dahil pinakikinggan na ng Diyos ang tawag ng kanyang anak kapag tama ang puso mo. Kapag tama ang kanyang salita na napapakinggan at pinagmumuhay mga kapatid. Kaya mahalaga yung doktrina na kahit napapakinggan. Mahalaga yung aral ng ating at binubulit-bulay at tutuwin natin. Pag-aralan natin, ano ba yung sinasabi nila sa friendship? Ano ba sinasabi nila ganito? Magsalisip tayo mga kapatid. Bungkalin natin yung salita ng Panginoon hanggang makain natin ng salita niya. Kaya kung may dumating na Diyos, sorry to that. Kilala ko rin yung Diyos sa pagkikikulan ko. Hindi ka dapat kasuhin mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nakatawa ang Panginoon. Hindi ako. Hallelujah. Praise the Lord. Meron pa akong buksan ko lang po. Tignan lang natin ito. Praise the Lord. Sabi po dito sa The Atonement, 1957, sabi, you see, when that seed was promised in the garden, you see, when that seed was promised in the Garden of Eden, 1957, 0420, The Atonement. Sabi, you see, when that seed was promised in the Garden of Eden, praise the Lord. Okay. Sabi ko dito, you see, when that seed was promised in the Garden of Eden, the devil has constantly tried to destroy that seed. Yan, praise the Lord. 85 na. Sa 85 lang tayo. Sabi ko dito, basahin mo mga sakit sa mata. Sundan niyo lang po ako. Sabi ko dito, you see, when that seed was promised in the Garden of Eden, the devil has constantly tried to destroy that seed. And the death of Abel and the coming of Seth was just a death
burial, and resurrection of Christ, that seed must continue and he tried to destroy it. Hallelujah. Sabi sa Tagalog, kita nyo, yung ipangako ang binhi na yun sa halaman ng Eden, walang pati na sinusubukan ng Diablo. Nagpuksain ang binhi na yun. At yung kamatayan ni Abel at pagdating na Seth ay kamatayan ng pag-ibig at pagkabuhay ng muli ni Kristo, ang binhi na yun ay kailangan magpatuloy. At ito may sinusubukan niyang puksain. Okay, para yung death, mga kapatid, na sinasabi dyan ng death, burial, resurrection of Christ, type of seed of God, mga kapatid. Hallelujah. Sundan nyo lang po ako, mga kapatid. Kapag yung panahon ni death, ni Abel, siya'y pinatay. At yung burial at the resurrection ay pumalit si Seth. Kumaga ba, yung time na gusto alisin ng Diablo ang pagsamba, pinatay niya, una-una si Abel. Akala niya wala naman nalambahan, wala na natawag sa Panginoon. Pero hindi alam ng Panginoon, mayroong mabubuhay na muli si Seth. At going back sa scriptures natin, doon nagmuli nagsimula tumawag at manambahan ang mga anak ng Diyos sa panahon ni Seth. Hallelujah. Sana nasusunod yung mga kapatid. At nagpatuloy ang pagtawag nila sa ating Panginoon. Si Jesus ang namatay at siya'y muli na buhay. Di po mga kapatid, si Abel ang namatay at akala nakaaway wala lang, pero nagpatuloy yung binhi, mga kapatid. Sa mga magitan ni Seth na buhay muli, yung binhi niya, ang Diyos hindi papayag na magputol, mga kapatid, ang pagsama at pagtawag ng mga tao. Hallelujah. At dumating muli ang ating Panginoon, akala nakaaway ng tagumpay siya, namatay na si Kristo, pero hindi niya alam na mabubuhay na muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Buksan natin, mga kapatid, ang Isaiah 53 para mas lang natin maunawain binasa natin yung ng propeta. Isaiah 53. Praise the Lord. Pwede ba natin palakpan ng Panginoon sa Panginoon? Purihin ang Panginoon. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabubog siya. Kinalugdan ng Lord na mabubog siya, mga kapatid. Sino ka na yun, bubog ito sa malulugod ka. Tanging ang Panginoon na siya na nalugod. Sundan po natin inilagay niya siya sa pagdaranda pagkat iyon gagawin ng kanyang kaluluwa ng pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi. Sa English, mga kapatid, ay yan natin. Sabi nito, he shall see his seed. Amen. Sana makita niyo, mga kapatid. Amen. Wala sa si Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Okay, para lalo natin maunawaan, ginawa siya handog na Ama, ang ating Panginoon. Kasabi nasa natin sa Isaiah 53:10, makikita niya ang binhi. Sino ba ang binhi niya, mga kapatid? Sino ang binhi ng Ama? Ang binhi ng Ama ay ang kanyang anak na si Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah. Siya ang ating Panginoon Jesus. Siya yung binhi na kailangan lumabas, mga kapatid. At nakilala natin ang human redemption. Siya yung nag-redeem sa atin. Yung pangalan ng Panginoon, nakilala natin. Siya yung nagligtas sa atin sa katauhan ng ating Panginoon Jesus. Siya yung seed na magliligtas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Paano ko natawag sa Diyos kung di siya kilala? Kilala mo ang Diyos na tinatawag mo. Ang Jehovah sa lumang tipan ay siya ng Kristo sa New Testament, mga kapatid. Kaya kapag nalaman mo yan, mga kapatid, na hindi ka malilito, pag binasa mo yung old, si Kristo pa rin yan. Si Jesus pa rin yan. Pero tinanong ko ngayon, yung binasa natin ng 4:26, sabi mo, sino yung, anong pangalan, yung tinatawag? Yung sa panimula. Sabi si Jehovah. Kasi, huwag ka magpa si Jesus Christ. Huwag kayong malilito, mga kapatid. Kaya sabi ko, sa lahat ng Panginoon, lalo na pinuunawa sa atin kapag nabasa natin yung Old Testament. Kaya kailangan makita at masabi natin, he shall see his seed, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya alam natin kung paano tayo tatawag sa ating Panginoon, mga
Pero, nakakalungkot mga kapatid, marami ang tumatawag sa ating Panginoon na hindi tinutugon ng Panginoon. Hallelujah. Tignan natin ang Jeremiah. Mabalik natin ulit ang Isaiah ng later. Buksan po natin yung Jeremiah 11:10. Sabi dito, sila'y nanunumbalik sa mga kasamaan at kanilang mga kanumuhan na nagsitangging duminig ng aking mga salita at sila'y nagsisunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran, sinira ng sambayan ni Israel at ng sambayan ni Judah ang aking tipan na aking pinagpagtipan sa kanilang mga magulang. Ang Jeremiah, mga kapatid, hintayin na yan, nagsasamba sila sa Diyos-Diyos na akala nila tama yung pagsasamba nila. Katulad ni Cain, sample si Cain, tama yung alay niya, malinis, maayos, sorry to say na tama, malinis, ukang kaaya-ay sa mata, napakaganda ng altar ng kanyang paghahandog. Pero hindi tinupok ng Panginoon ang handog ni Cain. Ganun din dito, pinapakita dito, kapag meron kang Diyos-Diyosan sa puso mo, kung ano panalangin mo mga kapatid, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Maraming tumatawag sa Panginoon, kilala nila ang Panginoon. Alam nila ang Panginoon sa Kristo, na natapos sa Kalbaryo. Pero yet, tumatawag sila, pero hindi sila pinapakinggan ng Panginoon. Dahil diyan, mga kapatid, na huwag tayo masupungan na meron tayong Diyos-Diyosan sa ating puso, mga kapatid. Kung ano yung iniingatan mo ang isang bagay, yan ang nagiging Diyos-Diyosan mo, mga kapatid. Kung yung asawa mong Diyos-Diyosan mo, ano mo, tulus mo sa Panginoon yung mga kapatid. Na akala mo na doon ka na nakatingin, siya na hinahangaan mo, yung tatay mo, siya akala mo, ito lang, hindi o. Ayun ng Lord, diyan siya mga kapatid. Hallelujah. Kaya tumawag sila, hindi sila pinapakinggan. Isa pa mga kapatid yung Kawikaan 1:28 o Proverbs 1:28. Ito yung mga sample na hindi pinapakinggan ng Panginoon ang lahat ng kanilang panalangin, kanilang mga tawag. Proverbs 1:28 sabi dito, kung magkagayon tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusupungan. Kapag sinabing masikap, sabi ni Brother Branham, ano niyo pa mga mananampalataya kung paano maglingkod? Kung paano sila, ano niyo po sa panahon ko, kung sa Katoliko ako, mula pintuan, paglulunod ka ng lakad ka, masikap yun mga kapatid. Sincere sila sa paglingkod din sa pagkagawa nila. Pero sabi ng banal ng sulatan, kung magayon tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Masikap nila ginagawa yun, nagpipinagtesya sila, may mga ritual sila, sumasamba sila sa mga bagay nila. Pero sabi ng banal ng sulatan, hindi natin maaalis yan, hindi siya sasagot. Hallelujah. Pero meron pa nga ang Panginoon sa ating mga kapatid. At buksan natin yung Isaiah 65:24. Hallelujah. Amen. Isaiah 65:24. 65:24. Okay, mga kapatid. Basahin natin sabay dito mga kapatid. Salita nito. Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin ito. Sa atin ito binigay. Kaya kailangan i-claim natin ito. Kainin natin ito mga kapatid. Sabi dito, at mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila nagsasalita, aking ditinggin. Hindi ka pa nagsasalita. Ditinggin ng Panginoon sa taglito. Bago ka lang pumunta dito, alam mo, Lord, ang hihingi mo sa Kanya. Iyon niya na kapatid. Alam ka na, Lord, alam ko na yung daing mo, tatanungin mo, alam ko na yung hiling mo sa Maria. Tutugon ako sa iyo, ibibigay ko na sa iyo. Hallelujah. Aminin natin yan. At mangyari na bago siya makitawag, bago tumawag, alam mo, Lord, ang gawin mo yan. Paniwalaan na natin na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Mga bagay na ating hindi makikita. Kaya kapag tumawag ka sa Panginoon, merong katugunan mga kapatid. Hallelujah.
Isa pa akong bubuksan at dito ako magtatapos mga kapatid. Hallelujah. Isa pang scripture mga kapatid. Romans chapter 10. Chapter 10 verse 12. Sabi dito mga kapatid, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Hallelujah. Ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng sa Kanya nagsisitawag. Hallelujah. Next. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay magliligtas. Hallelujah. Sapagkat wala nang pagkakaiba mga kapatid kung Griego ka o hindi ka. Iisa lang ang Diyos mga kapatid. Yung Diyos ng Israel ay Diyos din natin mga kapatid. Kaya wala nang pagkakaiba. Pero napaganda sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay magliligtas. Paano nga sila magsisitawag? Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalataganan? So gagawin mo na mga kapatid, manampalataya ka lang! Sa nangayag sa atin sa huling panahon. Hallelujah. Yun ang gagawin natin. Kaya hindi sila sinasagot kasi hindi sila hinawala. That's it na. At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Kaya mahalaga, everywhere sila dito ka, na hindi napapakinggan ka. So, wag mo sabi sila, ano ba, baka lumagpas ka sa langit. Okay lang yung mga kapatid. Kapag Sunday, nandito ka lang ng alam mo, oras ka ng booking, after nagawa na, doon ka pa hapon na. Okay lang kasi mga brother, alam mo sa pastor ko na doon ka, baka ayaw naman si Alisa. Kasi doon pa rin kahayagan ng salita, parang nagbibigyan ko siya ng bingi eh. After na ng pangalan, alam mo yung sabihin nito, nag-assure ko siya ng pagkain. Minsan ka nagbabalgaan talaga kami sa salita, hindi balgaan na ng away na Kung maganda, ito yung napakita ko ito, kasi busog kayo, gusto mo rin, yung natanggap mo, bahangi. Ito pala yung, ganito pala yan, ganyan, napakasarap kapag pero kailangan napakinggan mo na epekto sa buhay mo, mga kapatid. Hindi yung masarap, hindi ka na nahipo ng Espiritu, nadalo ka na ng anointing, pero dapat meron ng babago sa iyo daily, mga kapatid. Na paglabas mo yung gabi nito, tatawag ako sa aking Panginoon dahil sabi ng Panginoon, tutugon siya, sasagot siya. Praise the Lord. At paano sila makikinig na walang tagapangaral? Sa dapat sa buhay ni Brother Joe versus Timothy. Brother Hansel, tuloy-tuloy kaga, nalangaral sa atin. Salamat sa mga lingkod na ginagawa dito, mga kapatid. At salamat sa mga puso nila bukas sa tumanggap ng salita. Praise the Lord. Hindi ko talaga sa Larada sa gabi dito. Laki nakita ko epekto ang sa kanila. Lahat po kayo mga kapatid. That time, Brad, meron kasi ako pasok bukas sa school. Pero, nagsusumikap ang kapatid. Nakikita ko, salamat sa buhay ng kapatid. Hindi kayo mga kapatid. Hindi ko naman sa Esmeralda na. Pero, what I say kasi, iba kasi yung nakita ko sa kanya yung time like kung ang tinatagyan atin ko ba, Brad, sorry, masakit kasi walang mabantay. Ang dami ko rason. Pero ngayon, kasi balayan. Kasi bakit? May epekto sa kanya na mapakinggan niya. Magtitiro din tayo mga kapatid. At yung naman ako natin mo ngayon yun. May epekto. Tama pala yung napakinggan ko sa inyo, Brad. Kaya nandito siya muli. Kasi kung hindi ito, walang epekto sa inyong pakikinig na salita, hindi ko matatagal ito mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, binuksan niya tayo, pinahayagan niya tayo mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon Maria. Sabi ko nga, pastor na, ginawang isuko, mga bagay. Kasi meron siya nakain, meron siya natanggap, may epekto sa kanyang mensahe sa ulang kapanahonan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Minsan pa ang muli, nais ko mag-imanin para sa inyo, yung Isaiah 65:24. Lagi natin confess ito, mga kapatid.
flash mo natin yung Brother Hansel, ang nasa 65 before. Dito ako mag-PM na po. Promise po. 65-24. Gagawin niya ang gabi nito mga kapatid sa salita nito. At mangyayari na bago sila magsitawa, sasagot ako. Amen. Sasagot siya. Ano ang pinagdadaanan mo yung gabi ito mga kapatid? Sasagot ang Diyos. Amen. Kapag sinimulan mo lumuhod, tumawag sa kanyang pangalan, sasagot ako. At samantalang sa tinanong salita, aking bibingin. Amen. Walang imposible sa Panginoon mga kapatid. Tayo ito may lahat mga kapatid. Amen. Isa pa, kung hindi natin I want to know you more, kahit chorus lang mga kapatid, lalo na din kayo sa taas. Sabayan niyo ako mga kapatid. Hallelujah. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Look in your eyes, it's within me. Eyes that say I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's stuff within me. Christ that say I want to know you. Oh, I want to know you more. Amen. Praise the Lord. Muli ng Panginoon sa gabi ito. Hallelujah. I believe na ang bawat isa sa atin ay nahihigop ng kanyang salita na mensahe sa gabi ito. Amen. Tayo makaupo na mga kapatid at ating gagamitin ang ating napakinggan sa gabi ito. Hallelujah. Siya po ay nagpakilala sa atin. Siya po ay nagpahayag kung sino siya. At naniniwala ko na dapat tayo ay mayroong confidence, assurance sa paglapit sa Panginoon sa gabi ito. Amen. Huwag po kayong mahihiya kung ano ang posisyon na gusto nyo at pagiging natin sa Panginoon. Nasa puso pa lang natin, hindi pa natin ibinubuha ang ating bibig. Tutugon ng ating Panginoon. Hallelujah. God bless you.
the time I feel that I be gone in the mire of sad. Just the time I feel my nights be gone by worldly. That's when we speak. Looking in your eyes, stop within Christ that say I want to know you. Oh, I want to know you more. When my feeling beats ordinarily lost like a song, my heart begins to bleed. Sensitivity to live is gone. I run the race but set my face and face a shattered soul, but the gentle arms of Jesus warm my longing to be known. And oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart, you know your mind. Looking in your eyes and start within me. Christ, I said I want to know you. Oh, I want to know you. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. And I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Palakpakan ng Lord. Hallelujah. Ay mananalangin sa Panginoon. Ama, yan po ang patuloy na pagnanasa mo, Lord, na magpakilala, Lord God, sa bawat isa sa amin. Panginoon, sabi nga ng aming mahal na pastor, kahit doon sa eternity, ay patuloy ka pa rin magpapahayag kung sino ka. At Lord, sa patuloy na pagpapahayag ng Panginoon, doon kami makakasamba sa pagkilala kung sino ka.
Kaya Lord, maraming pong salamat sa gabi ito na muli binuksan mo po ang iyong mga salita sa kalagitnaan namin. Salamat po at patuloy mong ikinokorek ang mga mali naming pag-uugali, Lord. Ama, humingi kami ng tawad, Panginoon. Madalas kami po'y nakakalimot. Madalas, Panginoon, Lord, ang aming isip, Panginoon, ay ibang-iba, Panginoon, sa mga alituntunin mo, Ama. Kaya, Lord, patawarin mo po kami sa kakulangan namin, Panginoon. Lord, minsan kami po'y napapagod. Panginoon, ang isip namin ay napupuno ng mga alalahanin dito sa mundong ibabaw, Ama. At kung wala ang iyong mga salita, kung wala kang ginagamit para mangaral sa amin, magturo, magpaalala, kung wala ang iyong salita, Panginoon, Lord, ang buhay namin ay patapon, Panginoon. Lord, marahil sa gabi ito, kung wala kami dito sa gawain, ang puso namin, ang aming isipan ay gulong-gulo. Lord, hindi alam ang araw ng bukas, walang kapayapaan. Lord, puno-puno ng kapag-abagan, Panginoon. Dahil Lord, sa mga nasa paligid na nakikita namin, Ama, puno-puno ng pag-aalala, Lord. Kaya Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabi ito, Ama, na ikaw po rin ang Diyos na aming matatawagan sa oras, Lord, ng mga kapag-abagan, sa oras ng mga alalahanin, Panginoon. Ama, marami ka nang napatunayan sa church na ito, Panginoon, mula nang magsimula ito, Ama. Lord, may mga kapatid kami na naririnig ang patotoo, Lord, ng gawa mo sa kanila. Patawad po kung kami po ay, Lord, minsan napapalagpas namin yung maliliit na bagay na ginagawa mo sa amin. Lord, hindi namin nabibigyan masyado ng pansin dahil sa liit nito, Panginoon. Pero Lord, kapag ikaw ay nangusap, gano'n bang kalit, Panginoon, yung ginawa mo sa buhay namin? Ito po ay punong-puno ng papuri, punong-puno ng pagsamba. Dahil walang sino man ang may kakayanang gumawa nito. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Ama, dati ang buhay namin ay punong-puno ng pagsisinungaling. Dati ang buhay namin ay, Lord, punong-puno ng mga salitang hindi maganda ang lumalabas sa aming bibig, Panginoon. Ang aming isip ay madalas nag-iisip ng hindi maganda, Lord, sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Ngunit salamat dahil kami iyong binago. Minsan kami nakakapag-isip pa rin, pero agad-agad dahil ang iyong presensya at kami kinumulit mo, Panginoon. At Lord, pinapaalalahanan mo kami, anak, mali ang iyong kaisipan. Mali ang iyong naging gawin. Mali ang iyong naging desisyon. Lord, kaya narito kami sumasamba sa iyo dahil sa iyong biyaya. Lord, sa iyong pagmamahal sa amin at damang-dama namin sa tuwing na Ama. Lord, narito ang iyong mga anak sa gabi ito. Dalangin ko ang patuloy, Lord, na karunungang nagmumula sa iyo, kapahalagang nagmumula sa iyo, Ama. Lord, sa iyong mga lingkod na narito, Panginoon, patuloy mong bigyan ng karunungan. Lord, tamang approach sa mga individual, Panginoon, na mga kasalamuhan namin. Lord, ayon sa kanilang pangailangan, pangunawa, tulungan mo kami, Panginoon. Ama, narito, Panginoon, ang mga panalangin. Lord, humihiling kami patuloy ng inspirasyon mula sa iyo, na kami ay bigyan mo ng kalakasang espiritual. Huwag mawala ang puso namin sa mga kaluluwa, Panginoon. Lord, abutin namin muli, minsan pa, Panginoon, ang mga nabahaginan na, Ama. At Lord, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, kung paano po sila higit na may encourage, Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hangad namin ang kalakasang nagmumula sa iyo, dahil kung wala ng Espiritu, Lord, wala kaming ganitong pagnanasa, Panginoon. Ama, we pray for the provision, Panginoon, sa bawat isa. Lord, kami po ay mapangailangan, Panginoon, sa tuwina, sa pang-araw-araw namin mga pangailangan. Lord, kaya sa iyo kami po tumatawag ngayong gabi, Ama. Lord, may mga kompromiso kami marahil, may mga utang kami, Panginoon. Lord, humingi po kami ng tulong sa iyo. Humingi po kami ng, Lord, provision mula sa iyo, Panginoon. Lord, nagamit na namin ang lahat ng
Lord, meron kami. Makaisipan namin kung paano gagawa ng paraan. At wala na po kami ibang mahingi ng tulong kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Alam namin na hindi po kami pagkukulangin. Lord, alam namin, Panginoon, na bago po kami agawin, Lord, wala po kami anumang may iwan, Lord, na kompromiso o kautangan, Panginoon. Lalo sa puso namin ang Lord, mabayaran ang lahat, Panginoon. Dahil alam namin na naroon ang pagpapala. Hallelujah. Lord, pagpalain po ang bawat isa, mga lalaki, Lord, mga babae, Panginoon. Mga kabataan, ingatan po, Panginoon. Lord, ang kanilang kaisipan. Lord, minsan kausapin po sila, Lord Jesus. Pag-realize po sa kanila ang kahalagan mo, Panginoon. Magpakilala ka sa kanila personally. Doon po kami nangahawakan na pag ikaw po ay nagpakilala sa kanila personally. Doon po sila magkakaroon ng tunay na paglilingkod, Panginoon. Hindi na namin kailangan pa sila, Lord, i-encourage ka. Dahil ang salita mo ang mag-i-encourage sa kanila sa tuwin ng Panginoon. Pag-ilis ng mag-aawit sa iyo, tutugtog sa iyo, Panginoon, kapag kilala nila, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa gabi ito. Lord, anumang kahilingan, Lord, panalangin, nalalaman mo po, katulad po ng scripture na aming nabanggit, Lord, nabasa, Lord, di pa namin binabanggit, namin po ang iyong tugon, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. Pagpalayan po ang aming kapatid, Brother Asti. Lord Jesus, hindi ko po siyang kilala, Panginoon. Alam po ang mga panalangin sa iyo. Sa gabi ito, kami po ay pagpala sa kanya. Lord, mga sacrifices, effort, Lord, pagpupuyat, maraming. Kaya Lord, gantihan mo po. Lord God, ang lahat ng kanyang pagpapagal, Panginoon. Maraming po salamat. Bless everyone. Pagpalayan po ang lugar nito ng Valencia. Lord, pagpalayan po ang aming mga kapatid na marami din namin sila kasama ngayong gabi. Ako din po sila tingnan ng Panginoon. Kami po'y patuloy lumiling po. Lord, habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Maraming po salamat at muli, kayo po'y balik mo sa bahay sambahan ito this coming Sunday, Lord. Kung hindi ka pa lahat naman at hayaan mo kami puno-puno kami muli ng pagsama at pagpupuri, patutuo, Lord, dahil sa mga kailangan na ginagawa ko sa buhay niya. Maraming po salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na namin para sa iyong kapurihan lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tapos na po ang ating gawain. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. And oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you.